Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Happy Tuesday sa inyo. At sana nasa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So pag-uusapan natin ngayon yung isang insidente sa Rockwell na kung saan nag-viral si Attorney Rowena Guanzon. Dahil nga yung sinita niya, yung sinasabi nga nila na mag-asawa na kung saan parang pinagsabihan yata siya na gumamit ng mask dahil narinig nga na umubo daw siya ng malakas. Well, actually hindi natin alam yung totoong kwento pa dahil dito. Siyempre iba yung version ni Attorney Guanzon, iba rin yung version ng ibang mga netizens. Pero ayon nga dito sa mga balita, ang nangyari daw kasi, umubo ng malakas itong si Attorney Guanzon doon sa loob ng Rockwell Mall. So ang nangyari daw itong mag-asawa, parang pinagsabihan yata siya na kung pwede magsuot ng mask. Para nang sa ganun, syempre parang naging health protocol na natin after ng COVID na every time nakakarinig tayo ng ubo o yung mga sneezing, talagang medyo natatakot tayo. Kasi syempre alam natin, yung COVID ganun tayo nahahawa. So parang naging new normal na kung nasa public place tayo. In fact, sabi nga ng DOH lately sa Philippines na pag nasa public place at katulad ng mga enclosed place lalo, kung pwede gumamit tayo ng mask. So ito yung nangyari. So nung sinabihan daw nila si Attorney Guanzon, nagalit itong si Attorney Guanzon. So bigla siya nagsisigaw. Doon nga sa lumabas na nag-viral na video, nakikita doon na talagang galit na galit si Attorney Guanzon. In fact, minura pa niya itong mag-asawa. So, hindi natin alam yung totoong nangyari, kumbaga yung manner, kung paano sinabi. Nung kaaway ni Attorney Guanzon, na magsuot siya ng mask. Kasi according din kay Attorney Guanzon, ang sinabi pa daw sa kanya ay kung may sakit ka, umuwi ka. Kumbaga, leave the mall and go home if you are sick. Parang ganun natin sinabi sa kanya. At sinabi pa rin daw sa kanya na ang mura-mura lang ng mask, hindi ka nakakabili. Allegedly, hindi natin alam kung talagang sinabi yun ng mag-asawa. Kasi kung titingnan natin yung mag-asawa, parang hindi naman yata sila ganung kabastos based sa itsura nila. So, ang nangyari nga dito, nagalit itong si Attorney Guanzon, pinagmumura sila at naging kumbaga parang nagiging expression tuloy ngayon yung ni hindi ka nga naka-Rolex, ni hindi ka nga naka-Gucci. So, ito yung parang nagiging butt of joke ngayon dahil parang nakaka-insulto rin talaga yung mga sinabi ni Attorney Guanzon. And after which, sinasabi rin ni Attorney Guanzon na nagsampa nga siya ng reklamo laban dito sa mga taong ito na sinasabi nga niya allegedly na nambastos sa kanya. Well, kung titingnan natin para sa akin, sabihin na natin na pinagsabihan siya. Pero I don't think na bastos or pasigaw yung pagkasabi sa kanya. Siguro napagsabihan talaga nga siya na magsuot ng mask kasi nga, kumbaga after COVID kasi ganun na. Kumbaga parang new normal na ngayon na kapag may umubo, talagang natatakot tayo kasi baka nga mahawa agad tayo ng COVID. So natural, dapat talaga nakamask tayo lagi. Lalo na kung alam nating may sakit tayo. Dapat talaga tayo nagmamask para hindi tayo nakakahawa sa ibang tao. So para sa akin, yung ikinilos ni Attorney Guanzon parang overreaction. Yung pasigaw-sigaw siya doon sa lakas ng boses niya sa loob ng mall. Pero dito sa nangyari, parang medyo sumobra yata yung ikinilos ni Attorney Guanzon. And yung pagsampa niya ng kaso ayon nga sa ibang mga lawyers, mukhang hindi ito magpo-prosper. Dahil una-una nga sabi nila, ang isinampang kaso daw ni Attorney Guanzon ay unjust vexation and defamation, grave oral defamation. Itong dalawang reklamong isinampa niya laban dito sa mag-asawa, ayon sa ibang mga abogado, ay wala daw bearing. Dahil kumbaga kulang sa mga elemento para masabing may unjust vexation na nangyari at may grave oral defamation. Kasi nga, nangyayari daw talaga ito. I mean, pwede kang magsampa ng ganitong kaso kung
may element of malice ito. So kung halimbawa, ginawa ito ng mag-asawa dahil galit sila sa mga sinasabing DDS, halimbawa, na kung saan na-attach nga itong si Attorney Guanzon ngayon na sinasabing ng isang DDS. Kumbaga, dahil DDS yon, kaya ito sinita or ginawa ng ganun ng mag-asawa, pwede nating masasabi na ito ay isang kaso ng unjust vexation. Or di kaya, nung sinita nila si Attorney Guanzon, may violent na reaction sila. Kumbaga, nag-akmang suntukin si Attorney Guanzon or may dalang armas itong lalaki na nasumita sa kanya, pwedeng masasabi na unjust vexation yun and grave oral defamation. Pero wala naman kasi itong mga elementong ganun nung mangyari yung insidente. So ayon nga sa ibang mga lawyers, mukhang hindi matutuloy o hindi magpo-progress itong isinampa niyang reklamo. Kumbaga, pagdating sa prosecutor's office na kung saan hahanapan ito ng probable cause kung talaga bang dapat ituloy yung kaso, dahil kulang sa elemento itong mga isinampa niyang reklamo, malamang i-dismiss daw ito ng prosecutor's office. Well, hindi pa natin alam kung ganyan ang mangyayari dahil sa ngayon, wala pang desisyon ng prosecutor's office. Pero all in all, for me, hindi ako sang-ayon dun sa ikinilos ni Attorney Guanzon. Oo, may karapatan siyang mainsulto, siguro may karapatan siyang magalit, pero hindi ganon na parang nag-iskandalo, nagsisigaw at nagmumura. Bilang attorney, siguro alam din niya na meron silang mga code of ethics na sinasabi. Unang-una, edukado siya, abogada siya. So yung ikinilos niya parang unlikely or unbecoming of her. Although hindi na ito bago kay Attorney Guanzon. Kumbaga, ilang mga videos na rin ang kumalat dati na kung saan talagang nakikipagbardagulan siya kapag meron siyang hindi nagustuhan na ginawa either sa kanya or sa ibang tao. Talagang nagbubunga nga itong si Attorney Guanzon. But this time, parang sumobra yata kasi kung makikita natin sa viral video, parang natulala yung mga inaaway niya. Kumbaga, nagulat sa biglang ikinilos ni Attorney Guanzon. So siguro para din kay Attorney Guanzon, siguro para lang sa akin din, baka ego trip na rin yun na kumbaga sinita siya dahil hindi siya kilala nung sumita sa kanya. So baka iniisip din niya, ako si Attorney Rowena Guanzon, internet personality ako. Dati akong COMELEC chairman, tapos hindi niya ako kilala at pagsasabihan niya ako ng ganon. So baka ito rin isa sa mga rason na talagang nag-flare up itong si Attorney Guanzon. Kasi kung titingnan natin yung viral video, talagang grabe yung outburst niya. Ang lakas ng boses niya. At may mga PI pa siyang mga binigkas na talagang magugulat ka. For a lady like her, na masasabi natin na kahit papano may naging posisyon sa ating society na magkikilos ng ganong kagrabe. Sabi ng ibang mga abogado rin, baka mabaliktad siya dito, baka yung mag-asawa, kung sakaling maisipan nilang magsampa ng kaso laban kay Attorney Guanzon, mukhang mas may laban sila kung silang magsasampa ng kaso kaysa dun sa mga reklamong isinampa ni Attorney Guanzon laban sa kanila. Kasi kung tutuusin, sila talaga yung naging biktima ng unjust vexation and oral defamation. Kasi imagine, pinahiya ka doon sa mall. So, yung merong stress, merong element of malice na masasabi natin. And at the same time, syempre, sigurado, nahirapan matulog yung mag-asawa ng gabing yun dahil sa nangyari. Na-stress talaga sila. And ito yung mga elementong dapat na present bago ka makapagsampa ng reklamong unjust vexation. So let's see kung magka-countercharge ba itong mag-asawa or ibebury na lang nila yung hatchet, what I mean, or ililibing na lang nila sa limot itong nangyari at makipag-areglo na lang din siguro just in case para wala nang gulo. But just the same, for me, hindi pa rin tama yung ginawa ni Attorney Rowena Guanzon. Pwede siyang magalit, pero siguro hindi ganun kabastos na mga kilos ang ipinakita niya. So hanggang dito na lamang mga kaibigan. I hope medyo meron akong na-impart sa inyo about unjust vexation and oral defamation. Mag-ingat din tayo sa ating mga ikinikilos, lalong-lalo na sa mga public places dahil alam natin lahat ng tao ngayon may mga cellphones. At any moment na meron tayong gagawin na hindi maganda, mabilis tayong mag-viral ngayon. Ingat po tayo lagi. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Please don't forget to like, subscribe, and share this video. And I hope magiging maayos ang araw-araw natin. Magiging peaceful at walang stress. Ingat po kayo lagi and God bless.